Narito na ang Minso On Air, ang bagong radio broadcast ng Mindoro State University na maghahatid sa inyo ng kaalaman, impormasyon at inobasyon. Alamin ang mga usapang pang-edukasyon, makabagong teknolohiya at mga proyekto na universidad na tutugon sa pangailangan ng bawat Mindoreño at higit pang itaguyod ang Mindoro State University bilang University of Choice. Makinig at matuto tuwing araw ng Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga dito sa ARFM 98.1 Minso On Air. Dito, bawat salita ay kaalaman, bawat usapan ay inspirasyon, at bawat programa ay hakbang tungo sa mas progresibong Mindoro. Minso On Air, ang tinig ng kaalaman, impormasyon at inobasyon. Sa tuwing pakiramdam mo'y madilim ang daan, na para bang wala ng pagtutunguhan. Sa mga hamon ng buhay, ika'y nalumbay, na parang kay hirap maabot ang tagumpay. Kung akala mo'y hanggang dito ka na lang, at para bang kay rami sa'yo'y humaharang, paghundo ituloy lang ang laban, sapagkat liwanag sa'yo'y naghihintay. Oh, oh, halina't sumama, pumadya ka, abutin ng pangarap mo, tara na. Sa Minso pumasok ka, libreng edukasyon, abot kamay na. O Minso, mabuhay ka, salamat sa pag-asa mong dala. Edukasyong likalidad, atid sa inyong lahat, patungo sa kaunlaran, inyong hinahangad. Tulong-dulong lang sa'yo'y magkaabot, tara na't pumadyak sa libreng edukasyon. Halina't sumama, pumadyak ka, abutin ng pangarap mo, tara na. Sa Minso pumasok ka, libreng edukasyon, abot kamay na. O Minso, mabuhay ka, salamat sa pag-asa mong dala. Sa Minso pumasok ka, libreng edukasyon, abot kamay na. O Minso, mabuhay ka, salamat sa pag-asa mong dala. Salamat sa pag-asa mong dala. Universidad ng Mindoreño, Universidad ng Mindoreño. Magandang araw Mindoro at welcome muli sa Minso On Air, ang programang nagdadala ng kalaman, impormasyon at inobasyon mula sa Mindoro State University. Ako po si Giselle, ang inyong makakasama ngayong umaga sa ating ikalimang episode ng Minso On Air. At ako naman si Icar at ito pa rin ang inyong gabay sa mahahalagang impormasyon at inobasyon hatid pa rin sa inyo ng nag-iisang universidad ng Mindoreño, ang Mindoro State University. Kaya't manatiling nakatutok dahil ito ang Minso On Air, ang tinig ng kaalaman, impormasyon at inobasyon. Tayo ay mapapakinggan sa loob ng isang oras sa ARFM 98.1 tuwing araw ng Miyerkules sa ganap na ika-alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Tayo rin po ay streamed live sa ating FB page at The Minso Official. Huwag po natin kalimutang i-share ang ating pong broadcast ngayon para mas marami pong makaalam tungkol sa ating mga programa.
So, ngayon nga, tamang-tama, dahil habang hinihintay natin ang muling pagbubukas ng unang semestre ng AY 2025 to 2026, ating pag-uusapan ang iba't ibang oportunidad at suporta na hatid sa inyo ng Mindoro State University, lalong-lalo na sa ating mga estudyante. Ayan, totoo yan, Giselle. At tamang-tama nga, nitong March 28 lang ay natapos na at ganap na isinara ang pagpapasa ng application para sa ating admissions. Pero wag mag-alala yung mga gusto pang humabol kasi hanggang Friday, tama ba? Yung Yes? April 4, para dun sa mga nagkaroon ng na-email sila or na-notify sila na na-reject yung kanilang application, maaari pa po nilang humabol at mag-walk-in sa kanya-kanyang campuses na gusto nilang mapag-enrollan. So ayun, para dun sa mga may na-reject yung kanilang unang application, maaari pa po nilang i-walk-in, ihabol via walk-in po sa mga campuses. Once again, yan ay hanggang sa Biyernes, April 4, 2025. So sa episode nga na ito, ikalimang episode ng ating Minsu On Air, atin namang tatalakayin yung mga serbisyong pang-estudyante, gaya ng mga scholarship programs, student assistance at iba pang mga serbisyo na makatutulong sa inyong paglalakbay sa Mindoro State University. At syempre, para mas bigyang linaw kung ano ba ang proseso, ano po ba yung tungkol dito, makakasama natin ngayon si Sir John Bert M. Kauli, Director ng Student Affairs and Services ng Mindoro State University. So, magandang araw, sir. Magandang araw sa inyo, Ma'am Giselle at Ma'am Icar. At syempre, magandang araw sa ating mga tagapakinig, lalo na sa mga mag-aaral ng Mindoro State University at sa mga future scholar ng bayan. Ayan, maraming salamat sa ating Director for Student Affairs and Services na kasama natin ngayon, si Sir John or Sir John Bert, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon para maipaliwanag sa ating mga listeners yung tungkol sa iba't ibang student services na meron ang MINSU. So, para hindi sila nangangapa, Yes. ano-ano ba yung mga services na ino-offer ni Minsu para sa mga estudyante? Okay. So, once again, maraming salamat, Sir John. At ngayon naman, gusto naming marinig ang mga opinyon ng ating mga listeners at viewers via Facebook Live. Ano ba ang inyong mga saloobin tungkol sa episode natin ngayong araw? Mag-comment sa ating live stream at mag-comment sa ating live stream. At habang iniintay natin yung mga reaksyon nila, magsha-shoutout muna tayo sa mga nakatutok via Facebook Live. So, meron na nga ditong comment. Magandang umaga po, solid supporters from Minsu OP Victoria. Si Kuya Felix, si Kuya Kenneth, at saka si Ma'am Layden. Isama na rin natin ang Chief ng Presidential Management Staff na si Engineer Jerel. So, hello po sa inyo and salamat sa patuloy na pagtangkilik sa Minsu On Air. Yan. Watching din, Icar, si Sir Jerome Emil Balay, si Sir Michael Aceveda Almazan, si Ma'am Jovi Fajardo, si Ma'am Annaliza. Ayan. So, si Ma'am, Sir ba to? Reggie Bangalisan. Sir Reggie Sir, Bangalisan. Si Ma'am Katli Maligaya, Laika Borlagon. Ayan, watching po. Yan. Meron pa din si Ma'am Carrie Faye Afable. Ayan, hello po kaya sa siya inyo. ni Doc Afable? Oo nga, no. Anak. Anak ni Sir. Si Sir John Ruel Talagtag Ramos na nag-OJT sa PIA. Ayan. Hello din po sa mga taga-PIA na laging naka-cover din yung ating mga activities dito sa Minsu. Ayan, so maraming salamat sa mga nakatutok sa ating Facebook Live. And at the same time, binabati natin ang ating mga avid listeners from our legal unit, si Attorney Layesa, si Ma'am Ana, at saka si Ma'am Audrey. Ayan. Kasama rin nakatutok din si Ma'am May Beron, si Ma'am Ng ating Jinky. supply Yeah. office, yes. Nagpapabati rin ang ating BIPAF, Vice President for Admin and Finance, Yes. si Ma'am Willeen, kasama si Ma'am Jessa. Yan. Isama na rin natin ang ating Chief Administrative Officer, si Ma'am Filomena Reyes, Ma'am Mines, hello po. At ang ating bumubuo ng Records Office headed by Sir Melgar. And ang kanyang mga kasama si opisina na si Ma'am Vicky. Yan. So, yung ating MIS din, nakatuwang natin lagi sa mga technical matters yan. Sina Sir Eric,
sina Sir Rean at si at Sir RJ. RJ, yan. So, magandang umaga rin sa mga campuses natin, sa mga nakikinig sa Maine, yan po ay sa Victoria, sa Bungabong, and sa Calapan Campus. And of course, hindi naman nating pwedeng kalimutan ang namumuno sa Mindoro State University. Magandang umaga po sa ating SUC President 3 kay Doc Enya Enya Marie D. Apostol. Hello po. Yan. Tsaka kay Miss Duday, Yes, na kay laging Miss kasama Duday. niya. So, ayun na nga, maraming salamat po sa inyong pagtutok at nawa po ay subaybayan po lagi natin ang Minso on Air. So, Ikar, bago natin simulan ang ating talakayan, ay isang palaala muna mula sa Minso. Atay, bakit pa biglang umulan? Akala ko, ang sabi ni Kuya, maaraw buong araw. Oo nga anak, no? Minsan, mahirap talaga hulaan ng panahon. Pero alam mo ba, may teknolohiya ngayon para matulungan tayong malaman ang tamang lagay ng panahon. Talaga tay? Ano po yun? Ang Project Moses ng Mindoro State University. May mga e-weather station na nagbibigay ng tamang impormasyon sa panahon, kaya mas handa tayong magsaka, mangisda, at magplano ng mga araw natin. Wow, Tay! So ibig sabihin po ba nun, hindi na tayo basta-basta mabibiktima ng pabago-bagong panahon? Tama anak! Salamat sa Mindoro State University. Mas ligtas at mas handa tayo. Project Moses, teknolohiya para sa kaligtasan, kaalaman para sa kinabukasan. Para sa lagay ng panahon at karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.projectmoses.io. Babalik muli ang Mensu On Air, ang tinig ng kaalaman, impormasyon at inobasyon. Tayo pa rin ay mapapakinggan sa ARFM 98.1 tuwing araw ng Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At mapapanood din live sa ating FB page at The Mensu Official. Kasama pa rin natin syempre si Sir John Bert Kauli. Para sa ating unang bahagi ng usapan, Sir, ano po ba itong Office of the Student Affairs and Services? Para saan po siya at ano po yung kanyang ginagawa? Magandang katanungan po yan, Ma'am Giselle, kasi marami yung nagtatanong din ano ba talaga ang meron sa OSAS kasi naintindihan nila mga student activities or extracurricular activities lang ito. So sa pamamagitan nung nung CHED Memorandum Order number 9 series of 2013, may tatlong division ang mga gawain ng Office of Student Affairs and Services. Yung una ay tungkol sa student welfare. Ito yung mga serbisyo na sumisiguro sa kapakanan ng ating mga estudyante kapag sila ay nasa atin ng mga campuses. So bahagi dito yung pagkakaroon ng mga programa para magbigay ng impormasyon na kinakailangan ng mga estudyante, kasama din yung pagsigurado sa kanilang mental health. Ilan lang yun sa mga halimbawa. Padalawang division ay yung student development. Dito sinisiguro natin na holistic yung mga experiences ng ating mga estudyante, kasama na doon yung pagkaka-involve nila sa mga student organizations, sa student government, ganun na din yung sa student publication. So ito yung bahagi ng gawain natin na nagre-regulate sa lahat ng activities nila sa labas ng classroom. Kasama na rin siguro yung sa culture and arts at saka sa sports activities. Bahagi din nito yung pag-promote ng volunteerism among the students kasi isa yun sa pinakamahalagang manifestasyon na naituro natin yung pinakamahalagang bagay sa ating mga graduates. Pang-tatlo ay yung institutional student programs and services. Bahagi nito yung operasyon natin ng ating mga dormitoryo, canteen, ganun din yung sa pagsiguro sa serbisyo ng admissions at marami pang iba. So in short, sir, basically ang ginagawa ng Office of the Student Affairs and Services, lahat ng may kinalaman sa estudyante. Ayan nga, so nabigyan tayo ng napaka-brief pero napakalinaw na background kung ano ba talaga yung ginagawa ng Office of the Student Affairs and Services. So basically, meron silang tatlong
main categories, yung student welfare, yung student development, at saka yung student programs and services. So now, Sir Jam, kasi mostly naman ito yung sa palagay ko ay pinaka-timely na mauna nating pag-usapan since tayo nga ay nasa period na ng admissions and enrollment. So, karamihan kasi sa tanong ng mga kilala ko, mga nakikita rin natin, mga nare-receive nating inquiries through our official channels. So, para sa ating unang bahagi ng usapan, ano po ba, Sir Jam, yung mga available na scholarship programs na merong ang Mindoro State University? Nako, habang usapin yata yung una mong tanong. Alam mo sa Ma'am Icar, sa pamamagitan ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act o yung UACTEA kung tawagin namin, maaring sabihin na lahat ay scholar dahil sa libreng matrikula at saka yung iba pang bayarin na sinasagot nitong pribilehiyong ito, lalong-lalo na sa mga state universities tulad ng Mindoro State University. So yung principle na yon, ang layunin nun ay tiyakin na ang mga estudyante, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay, ay makakakuha ng pagkakataon na dekalidad na edukasyon nang hindi kinakailangang magbayad ng tuition fee. Kung pag-uusapan natin yung pribileyo ng UACTEA, lahat talaga ay pag sa prinsipyong financial, no, lahat sila ay mga scholar. Pero yung mga scholarship na Mindoro State University mismo ang nagbibigay, wala naman tayong ganap na scholarship na naibibigay kasi yung kayang sagutin yung lahat ng gastos saka yung buong gastos ng mga estudyante sa buong 4 na taon nilang pag-aaral, hindi ganon kaganap yung mga serbisyo na naibibigay natin. Ganun pa man, may mga internally funded scholarships tayo na hindi man masyado mataas. Like for example, financial assistance or incentives in forms ng monetary incentives for partial scholarship, 250 pesos per month. Tapos for full scholarship, 500 pesos per month. Maliit lang pero malaking bagay na sa mga estudyante natin. So ang mga nakikinabang dito are yung mga academic scholars natin or yung Dean's Lister kung tawagin. Bahagi rin sa mga nakikinabang dito ay yung mga miyembro ng mga performing arts group at saka mga marginalized at economically challenged students. So sila yung nagpapasa sa amin ng mga application kung sakaling pwede nang i-facilitate yung fundings para dito. Tinatawagan ulit sila para magpasa pa ng ibang verification documents. Meron din tayong mga pagkakataon sa lahat ng estudyante na may mahabang bakanteng oras, no? Binibigyan natin sa pagkakataon makapaglingkod kapalit ng sweldo. Ang tawag natin ay Student Assistantship Program. Isang role din na ginagawa ng opisina natin tungkol sa scholarship is to facilitate the implementation of the tertiary education subsidy or kasama na din yung tulong-dunong program ng Commission on Higher Education. Itong mga scholarship na ito ay isa sa mga garantiya ng Free Higher Education Act at bahagi tayo dun sa prosesong yun. May mga pribado at saka government funded din tayong mga scholarship na hindi man minso yung pinanggagalingan ng mga scholarship pero bahagi tayo sa pag-facilitate para masigurado na yung mga opportunity ay equally na napapakinabangan ng pinakamaraming numbers of the student population. Okay. So ngayon, sir, meron ka bang number kung ilan po yung mga externally funded or government funded na mga scholarships na meron po si Minsu? Pag sa numbers, I cannot tell the exact number pero from CHED, bukod sa TES at saka sa TDP, meron din tayong mga merit-based na scholarship like CSP. May mga partnership din with other government institution. Mga non-government meron? Marami. Siguro nasa from yung mga government funded natin, yung mga national government including national agencies like the OST
and other agencies, siguro nasa mga 20 programs siguro yung pina-facilitate natin. Bukod pa yung mga scholarship opportunities na binibigay per municipality. Sa Kasi may mga LGU, LGU sponsored din tayo na scholarship. So napakarami rin palang mga scholarships na ino-offer yung ating government or non-government organizations. Ang maganda lang dito, doon sa ating mga estudyante, kailangan lang talaga nila na maghanap. Minsan talaga siya hindi dumadaan yung sa ibig ko sabihin, hindi mismo yung MINSU ang naghahanap. Minsan yung mga government entities na yung naghahanap and then pinapasa nila sa MINSU. Tama ba, sir? Tama po, tama. Ayun nga. Basically, albeit na wala tayong masyadong internally funded na scholarships, although meron naman tayo in the form of academic Academics, scholarships, pero still, MINSU can help you find and MINSU can facilitate the application of those scholarships na either government funded o kung siya man ay funded ng mga private through our Institutions. private partnerships with other agencies. So puputulin ko lang saglit, Sir Jam, yung ating yung ating discussion regarding these scholarships kasi nabanggit mo dito kanina yung free higher education. So marami rin kasing nagtatanong kasi ang ating impression is the free higher education, yung free tuition is for everyone. So, matanong ko lang, meron bang mga cases na merong mga estudyante na hindi nakwa-qualify para sa free higher education? Actually, yung free higher education, as we implement it in the university, wala naman akong na-record sa akin na hindi sila nag-qualify. Kasi pag pumasok ka sa Mindoro State University, bahagi ka na talaga nung free higher education. However, may limits din kasi ito. For example, yung hanggang 4 na taon talaga yung mga kurso natin, may gracing period lang tayo na 2 taon pa. So for 6 years, libre yung tuition na binabayaran. Bukod doon, hindi lang naman tuition yung binabayaran, kundi it also include yung mga miscellaneous fees na kailangan bayaran ng estudyante sa loob ng isang semester. Mayroon sigurong mga hindi naman na-disqualify, pero siguro naabot na nila yung maximum number of years. Yan. Ngayon, kung naman meron din namang option na i-waive mo yung free tuition, like may kakayahan ka magbayad, pwede rin naman yan. May mga forms lang tayo na pinipilapan. Pag ganun, sir, na nag-waive ka, meron bang chance na, halimbawa, may nag-waive na isa or dalawa, pwede pang maipasok yung dalawa pa na estudyante? May instances ba na ganun? Or hindi na? Kung sino na yung na-admit for certain period or semester, yun na yun. Hindi naman tayo by slots kasi doon. Basta yung total number ng enrolled students natin, yun yung ibinibill natin sa Commission on Higher Education. Okay. So, maliwanag yun. So, napakagandang paglilinaw yan, na yun nga, although the free higher education is for everyone, meron pa rin tayong certain period na kung hindi mo siya natapos within this specific period, maaari na ma-disqualify ka for the free higher education. At yun nga, isa ring napakagandang paglilinaw is that although tayo ay libre ang tuition, hindi lamang po tuition fee binabayaran naman. Although merong mga certain fees na enumerated and indicated in our Free Higher Education Act, still meron pa ring mga ibang expenses that the students will have to cover sa kanilang journey in higher education. Ayan, so maganda yung naging paliwanag kanina. Mabalik tayo doon sa scholarship, sir. Ano ba yung mga requirement na kailangan nilang dalhin? Yung kailangan nilang, yung mga requirements para sa scholarship, ma-avail nila yung scholarship services ng MINSU. Maraming salamat doon sa tanong kasi iyan yung
madalas din nating Tanong. na itatanong sa atin. Pero mahalagang tandaan na may kanya-kanyang pamantayan ang bawat scholarship. Depende sa programa, saka dun sa agency na nag-aalok ng scholarship. So kapag merit-based scholarship yan, ibig sabihin kailangan natin ng mga dokumento that will prove yung academic performance, leadership, or special talents. Kaya mahalaga dyan yung ebidensya ng iyong grades, awards, saka mga certificates ng certification ng mga skills na meron ka. Samantala, yung mga need-based naman na scholarship, nakatuon yan sa mga kalagayang pangkabuhayan. Kaya ang hinihingi dito mga dokumento ng financial status, economic status ng estudyante saka ng kanyang pamilya. So tulad ng proof of income o yung ITR, o yung income tax return, or certificate of indigency, kailangan na ihanda natin yan palagi. Mayroon ding mga scholarship para sa specific courses. Yung sa mga marginalized sectors, meron din tayong service-based programs. May sari-sariling set sila ng requirement. Kaya dahil dyan, mahalagang alamin ng applicant din sa scholarship kung ano yung hinihingi sa screening process nung ano. Though tayo sa university, we can provide some through the student record system na meron tayo. Pero yung karamihan dito talagang manggagaling sa kanila. Siguro sabihin ko na lang yung pinaka-common na documents. So madalas hinihingi natin yung copy of grades, certification ng grades, o kaya naman ay certificate of indigency kasi most of the scholarships ay para sa mga nasa laylayan, at saka yung proof of income ng mga estudyante. Maidagdag ko na rin na hindi man tayo nakakapag supply ng scholarship masyado, pero if meron pangangailangan ng mga estudyante natin, magpunta lamang sila sa mga opisina ng SAS in the 3 campuses. Mayroon tayong application for scholarship forms. Ginagamit natin ito para magkaroon tayo ng pool of potential scholars. So kapag may mga agency na pumupunta sa mga opisina natin at humihingi ng sino ba ang Mga listahan. possible na maging scholar, so meron kaming pool ng potential scholars na pwedeng i-provide ng agad-agad. Sir, matanong ko lang po dito sa sa requirements po na ito. Di ba po ngayon ay ongoing yung ating admission? So, kailan sila pwedeng mag-apply? Like for example, kung halimbawa po ba ako ay nakapasa na sa entrance exam, pwede na ba akong right away mag-apply for scholarship? As much as necessary, we encourage na after enrollment na lang sana natin Okay. i-process yung scholarship unless meron silang externally funded na scholarship na nakuha na nila before their enrollment. Ayun nga, so, isa rin kasi, Sir Jam, sa mga usual questions na natatanggap natin through our official channels is, ito bang mga scholarships na ito, whether internally funded, yung mga ating academic scholarships, and yung mga externally funded nating scholarships, of course, dadaan sila sa screening process and evaluation. So usually ba, Sir Jam, meron bang kailangan na i-maintain na mga grades para ma-approve yung kanilang scholarship? Katulad din nung question kanina, yung ano ba yung mga documents na kailangang i-prepare. Bawat isang scholarship program, magkakaiba din sila ng requirement pagdating sa grade. Though the scholarship programs that we have partnerships with, medyo nakakontrol namin yung ano ba yung mas kaya ng estudyante, kasi most of the scholarship magre-require siya ng at least 2.0 na maintaining grade. So may mga pagkakataon na re-request namin na baka pwedeng 2.25 or 2.5 na maintaining grade. Pero bihira yon, bihira. Pinaka-the best talaga is as much as you can achieve na mataas yung grades mo, kung ikaw ay scholar, mas maganda kasi wala ka ng question kung matatanggal ka o hindi. Pero generally, yung 85 na grade, mabango yan sa mga providers ng scholarship. Okay, so yun nga, point of clarification lang, Sir Jam, especially para sa ating mga
incoming first year. So may nabanggit ka kasing kasi yung ating grading system is yung mga 1.5, 2.0, 2.25. So para lang sa kaalaman ng ating mga incoming first years na hindi pa familiarized with those types of grading systems. Ano ba yung tinutukoy natin na 2.0 at saka 2.25 na yan? Madaming numbers yun na hindi ko kayang mabanggit isa-isa, no? Pero yung 2.0 is a mean grade ng 85%. Okay, so yun. So, another question, kasi nga, nandito na tayo with the maintaining grades. Paano po ba, if in any case, yung isang scholar ay bumaba ang grades? Maaari pa po ba siyang makabalik dun sa programa? Ganun din, depende talaga sa guidelines nung scholarship program kung saan siya kabilang. Pero usually kapag hindi mo na-satisfy yung grades, talagang na-terminate ka dun sa program. Okay. So basically, yung mga guidelines differ or vary from one scholarship to another. Pero usually nga ayon, na-terminate kapag ka ikaw ay bumaba dun sa grade requirement. Pero may hinihingi ng ibang mga programs. agency, yung mga externally funded na may probationary period, Na pwede silang bumawi, for di ba? first sem, kailangan ganito ang ma-maintain mong grade. Otherwise, talagang total disqualification yung mangyayari sa'yo. Yes, totoo yan. No? Kaya tayo sa Minso talaga, as hanggat kaya natin i-support yung academic standing ng estudyante, may mga programs naman tayo para doon. Kagaya niyan, habang pinaprotect din natin sila na hindi matanggal sa kanilang mga scholarship programs, napakahalaga na makipag-ugnayan sila sa kanilang mga program chairs or deans para magkaroon sila ng mga time for consultations para ma-maintain nila yung grades nila. Okay. So, sir, marami rin po tayong nare-receive na mga katanungan. So, ang tanong nila, madalas lalo na sa ating FB page, paano po ba maging scholar ng TES? At ano po ba itong TES? TES, okay. Yung TES ay, or TES, ang ibig sabihin niyan ay Tertiary Education Subsidy. No? Ito yung isa sa mga provision ng Free Higher Education Law kung saan mayroon tayong mga estudyante na tumatanggap ng sum of finance mula sa Commission on Higher Education. Pero magandang mabanggit natin na yung benepisyo na nakukuha ng ating mga beneficiary from TES, nagre-range siya from 20,000 per semester. Yan. Kaya pag medyo nade-delay yung disbursement, natanggap nila for the whole year 40,000. So medyo malaki yung tulong na ibinibigay ng ating pamahalaan para sa mga grantees ng TES. Kaya lang tama nga yung tanong, no, kasi ang dami ring bumibisita sa opisina namin, nagtatanong kung paano magiging grantee ng TES. Pero we need to say na yung pagpili ng TES grantees ay nakabatay sa listahan ng DSWD. No? Tandaan natin, hindi MINSU o CHED ang pumipili ng TES grantees, kundi nakabatay ito sa listahan ng DSWD. Kapag may mga aplikante mula sa yung mga poor-piece families o marginalized sector, sinusuri yung kanilang pangalan, sinusuri dun sa database ng DSWD, yung kung tawagin natin nga ay listahan ng 2.0. Yan, kung mag-match yung mga pangalan na yon dun sa number ng yung pangalan ng enrolled students mula sa Mindoro State University halimbawa, sila yung mga nagiging beneficiary. Kaya kung may mga naririnig tayo mga hindi naman reklamo, no, pero kine-question nila bakit wala yung pangalan nila, bahagi sila sa pinakamahihirap ng isang bayan. Bagamat may mga ganong komento tungkol sa eligibility ng ilang beneficiaryo. May statement din naman ang CHED, no, na hindi nga
hindi nga hindi Minsu or Kumbaga, CHED hindi yung involved pumipili. si Minsu or si Ah, Ched sa selection. Involved naman dun sa matching, sa Oo. pagka-cross-match ng listahanan saka ng enrolled students. Pero nagsisimula talaga yan lahat sa DSWD. So pinakamaganda sa DSWD sila makipag-ugnayan tungkol dun sa pagkakasali nila o hindi sa listahanan. Okay. So, ayun. Nililinaw natin pagdating sa TES, sa cross-matching ay DSWD talaga yung nangunguna or ini-spearhead nila yung sa cross-matching nung sa TES na yung listahanan 2.0. Yes. Zero. Okay. So, hindi naman pala CHED or hindi Minsu ang nagde-decide kung sino yung mapapasama dito sa tinatawag nating tertiary education subsidy. So, another question po, Sir Jam. Karamihan kasi sa mga estudyante din ay nagtatanong, meron bang limitation yung bilang ng mga scholarships na pwedeng i-avail ng mga estudyante? Kasi karamihan sa mga estudyante talaga mag-a-apply yan sa mga mas maraming scholarships because higher chances of winning, kumbaga. So, pwede ba na pagsabay-sabayin natin yung mga scholarships ng isang estudyante? Usually kapag government funded ang scholarship, hangga't maaari ay isa lamang yung scholarship po. So yung duplications hindi talaga pinapayagan. Pero minsan nakadepende din sa grant na nakukuha ng estudyante. Kung yun ay napakaliit lamang, pinapayagan na din ng ibang agency or providers natin. Pero yun talaga ay gusto rin natin gawing advocacy na hangga't kaya nating i-extend sa pinakamaraming estudyante ang scholarship, extend natin. In that case, hindi talaga natin ina-encourage yung napakarami mong scholarship, especially kung tayo yung pumipili ng even yung mga incentives at financial assistance na binabanggit ko kanina. Isa sa mga guidelines nun ay wala ka na dapat ibang scholarship. So, kanina, Sir John Bert, napahapyawan mo na kung ano-ano yung mga services na ino-offer ng OSAS or ng Office of the Student Affairs and Services. Maliban dito, ano pa po yung mga serbisyo na ating ino-offer sa ating mga estudyante? Dami. Balik kanina na, yung scholarship under siya ng student welfare. So, yun para masiguradong magpapatuloy sila sa pagpasok. Pero yung iba pang bagay ng student welfare is yung pag-establish natin ng guidance and counseling services. So, sa bawat campus, meron tayong mga lisensyadong guidance counselor na maaaring bisitahin ng ating mga estudyante, lalong-lalo na kung meron silang mga pinagdadaanan, no? So whether emotional, mental, financial na rin, no? Yung kung meron silang mga kailangang makausap, yan, ang ating mga guidance counselor ay lagi nandyan. Bahagi din ng kanilang opisina yung testing services kung saan depende sa pangailangan, no, sa rekomendasyon, binibigyan natin sila ng ilang pagsusulit para masigurado natin na tama yung guidance program na ibibigay natin sa kanila. Do you have any clarification sa guidance? Kasi I can proceed with the next one. Okay po. Proceed po. Yan, for health and wellness, siguro isama na natin dyan yung ating mga medical and dental units, no? So sila naman nagbibigay ng mga serbisyong medical kung meron tayong physical ailments or issues na pinagdadaanan. Yung sakit ng ngipin, mahirap isabay sa exams yan. Totoo. So yung ating mga dental, mga units natin, meron tayong dental services mula sa simpleng check-up hanggang sa restoration, pagbunot. Tanong ko lang, sir, may bayad ba dito? Halimbawa, yung magpapabunot ako ng ngipin, may bayad ba sa ating... Wala naman talaga, pero minsan if may supply na kailangan at hindi available by the time, yun, ina-advise na bumili na sa lang. labas. And then, ano pa po yung meron natin, sir?
Siguro yung isa sa pinakamahalaga din as we invoke yung from enrollment to employment na services natin is career and job placement. So dito yung mga graduates or graduating students natin, ini-equip natin with necessary skills and character para pagdating nila sa world of work ay ready na sila. So bahagi nito yung pre-employment seminars, capability enhancement, lalo na sa paggawa ng cover letters, resume. And also, may mga programs din tayo that facilitates yung mga potential employers na naghahanap ng employee ng applicants, no? Lalo na pag may mga nag-specify, gusto nila graduate ng MINSU, especially for agricultural Related, fields. fields. Nahanap nila mga graduates ng MINSU. So, tutulungan natin maikalat yung information para sa lahat ng potential applicants. So meron din tayo yung mga organizations and leadership trainings para Yes. sa ating students. Yan yung isa sa mga pinagkakaabalahan natin araw-araw. We are receiving a lot of activity requests mula sa ating mga organizations. Yung mga types ng organizations na meron tayo sa MINSU, nagre-range siya sa mga organization that are pre-professional or yung mga program-based, depende sa course na pinapasukan nila, hanggang doon sa mga special interest groups like academic groups, math club, English club, saka mga hobby club na sinasalihan nila. Pati yung mga publications, kayo na rin ang may hawak. Hindi ko naman hawak, hindi naman doon pumapasok pa rin sa office of OSAS. We make sure that the services are available, no? Pero pagdating sa student organization, student government, malaya naman silang sa mga uri ng activities na gusto nilang gawin. But we make sure na yung mga activities nila does not violate any of our policies or yung mga prinsipyo ng national government ay hindi nila na-violate. So yun lang yung ginagawa natin. So, ayun nga, no? So, kagaya nung sinabi mo, Miss Giselle, kanina, na itong OSAS ay involved or siya yung nagmamanage talaga ng lahat ng may kinalaman sa mga estudyante. And it is very good to see na ang Mindoro State University ay hindi lamang nakakulong sa classroom kasi talagang nagfo-focus tayo or nagtatrive tayo na magkaroon ng holistic development yung ating mga estudyante na magagamit nila when they enter the workforce. So yun nga, meron din tayo, nabanggit kanina ni Sir Jam, na meron tayong career development at saka yung job placement services. So ano lang, sir, pwede ba nating i-elaborate pa? Ano pa ba yung mga halimbawa? Paano nakakatulong yung mga serbisyong ito sa ating mga graduating students? Mayroon tayong mga programa that jumpstarts the careers. For example, last year we facilitated the one-stop shop for the graduating students na inilalapit na natin sa kanila yung mga social security agencies, government social security agencies like Pag-ibig, SSS, and GSIS. So para kasi yun yung hinahanap kapag sila ay nag-a-apply ng trabaho. Saka masigurado natin na member sila nitong mga agencies na ito. Bagi pa nun, yung pre-employment seminar natin, ang programa ay tinatawag nating LEGS or Labor Education LEGS. Seminar, no? So, dito katuwang natin ang PESO at ang DOLE. Ini-invite natin sila to speak about the labor situation ng Pilipinas para pagdating nila sa world of work, oriented na sila. So meron talaga tayong network of agencies na makakatulong para hindi pa man nakaka-graduate yung ating estudyante ay meron na silang, aware na sila kung ano yung mga kinakailangan nila, aware na sila kung ano yung mga, kung saan sila pwedeng pumunta. And yes, talagang tama naman itong si Sir Jam about that na para sa isang graduating student, dapat bago ka mag-enter sa workforce, dapat alam mo rin kung ano ba yung mga kailangan mong i-prepare, paano ba
paano ba tong SSS na to, paano ba itong tin na ito, 'di ba? Natatandaan ko natatandaan ko nung college ako, talaga, pagkatapos ko pang graduate, saka ako pandalas pag Yes, oo. kasi ngayon, dati kasi parang tagal ko na palang graduate. Dati kasi, yung parang, pag graduate ka, bahala ka na sa mo. Yes, ikaw na ang Oo. bahala. So, sa Minso talagang inaalala yan. Every step of the way mula sa pagpasok, magiging estudyante pa lamang sila hanggang sila ay makalabas sa Minso, inaalalayan natin kung paano magiging successful yung ating mga estudyante. Pero syempre, dito sa mga suportang ito, Sir Jam, may mga kaakibat din po itong responsibility. So, ano po ba yung ilan na dapat nilang malaman at tandaan pagdating po sa ating universidad? Malaman tungkol sa... Yung mga responsibility, yung mga rules and regulations na kailangan nilang sundin. Okay, pagbahagi ka na ng Mindoro State University, meron tayong Code of Conduct na sinusunod. So, bahagi nitong Code of Conduct are yung pagsunod sa ilang mga rules and regulations. So, kasama dyan yung pagkakaroon ng tamang character inside and outside the classroom. We are making sure na upright citizens yung ginagawa natin sa loob ng mga bakod ng ating mga pamantasan, ng ating mga campuses. So, we always make sure na tama yung acts na ginagawa nila. Ilan sa mga ginagawa natin is yung pag Safe Spaces Act. Natatandaan ko last time. Last Wednesday. Talagang inire-remind natin sa mga estudyante natin yan. Kasi kapag mali yung act mo, hindi ka lang liable sa university, kundi krimen yung maliliit na bagay, minsan nagiging krimen na. Yan. So yun yung ilan sa ginagawa natin. Pero if itong mga rules and regulation na ito, kailangan mong i-sum up, siguro naka-anchor siya dun sa core values natin na bawat Minso graduate o estudyante ng Minso ay nakatutok sa pag-develop ng character that is resilient or matatag, dignified through integrity, committed to excellence. Kasi yun yung character ng isang Minsuan. Ano po madalas, sir, yung nagiging karaniwang violations na nare-receive natin sa OSAS? Yung pinakakaraniwan from the minor offenses, yung improper wearing of uniform and IDs, yun, mga smoking inside the campus, yun yung pinakakaraniwan at madalas nating natatrial. Yan. So may mga kaparusahan syempre yung from reprimand hanggang suspension kung paulit-ulit. Pero yung sa major or yung mga major offenses, siguro yung wala naman ako natatandaan na talagang na-expel siya dahil sa kanyang offense. Meron ng mga unang panahon, pero the kind of provisions na meron tayo sa student handbook natin is corrective but supportive pa rin dun sa academic success ng ating estudyante. Itinatama lang yung behavior, pero hindi tayo kaagad nag-expel. Para po sa baguhang mga estudyante, lalo na yung ngayon na mag-e-enroll sa atin pong university, ano po yung sa tingin niyo pinaka-importante nilang tandaan tungkol sa university's code of conduct bago sila magsimula ng semestre? Basta maging mabuti ka at masunurin sa batas, no? Yun ang panawagan natin ay mga mamamayang mabuti, matino At mahusay. at mahusay. So, kung ganun yung character mo, ibig sabihin nakakasunod ka sa pangailangan natin. So yun nga, maraming salamat Sir Jam sa napakalinaw na paliwanag tungkol sa mga serbisyong ibinibigay ng ating Office of Student Affairs and Services. And yun nga, base sa ating narinig kay Sir Jam, kapag pumasok ka sa Minsu,
hindi ka lalabas ng minso nang ikaw ay walang tatak minsuan. Yun ay yung ating core values na RISE, yung resilience, integrity, and commitment towards excellence, di ba? So, yan nga, lumipas na naman ang isang oras nang hindi natin namamalayan. So, Ikar, meron palang dito, pahabol bago tayo mag-end ng ating session. May tanong po dito regarding Ayan, sa meron. pagbabalik dun sa na gusto na ulit niyang mag-enroll, kaya lang ay old curriculum yung kanyang inabutan pa dati. So, paano po siya makakahabol kung sakaling siya ay mag-enroll muli sa MINSU? Pinakaunang step ni sino ba siya? si Sir Vince. Si Sir Vince. Pinakaunang step natin, ma-evaluate yung academic records. Kasi kung nanggaling ka sa lumang curriculum, baka kailangan masigurado natin kung makikredit pa ba siya o hindi. Pero yung curriculum kasi natin, bago na siya yung sa K-12. Kaya maganda ma-evaluate para malaman kung marami siyang uulitin or kung handa pa siyang mag-ulit ng 4 na taon para matapos yung isang buong course. Para malaman. So, saan po siya pupunta? Sa OSAS? Sa admission or sa registrar? Maaari siyang magpasimula sa admissions office para ma-prompt yung procedure para sa kanya. So yun, salamat Sir Jam sa paglilinaw. So para dito sa ating listener na nagtatanong tungkol sa requirements for the old curriculum, mas mabuti po siguro na kayo ay makipag-ugnayan sa admissions office o kaya naman ay sa registrar ng Mindoro State University. So yun nga, Ate Giselle, lumipas na naman ang isang oras ng ating talakayan tungkol sa mga mahahalagang programa ng Mindoro State University. And nakita naman talaga natin na ang ating mga estudyante ay hindi nag-iisa sa kanilang paglalakbay tungo sa tagumpay. Dahil simula hanggang sa sila ay pumunta or pumasok sa workforce ay inaalalayan tayo ng ating nag-iisang universidad sa Mindoro, ang Mindoro State University. Okay. Sir, bago natin tapusin ang ating episode, meron po kayong mensahe sa ating mga estudyante sa papasok pa lamang at sa kasalukuyang estudyante ng MINSU? Sa mga estudyante, mahalaga yung mga itinuturo sa atin sa loob ng classroom. Ganun din yung mga natututunan kapag tayo ay may mga activities na ginagawa. Pero sa lahat ng ito, kailangan mapanatili natin na yung layunin natin ay magkaroon ng development sa bawat isa. Ganun din sa mga papasok pa lamang sa MINSU. Ang MINSU ay bukas ang pintuan para sa lahat ng nangangailangan ng mga paglilingkod na may kinalaman sa quality education. At ang lahat ng activities natin ay maaaring i-design para sa total development ng isang mag-aaral. Maaaring lokal hanggang international na involvement, sinusubukan nating maibigay yan sa ating mga estudyante. Kaya welcome po kayong lahat mag-apply ng admission sa MINSU at maramdaman kung ano yung student life sa loob ng Mindoro State University. Ayan, maraming salamat Sir John Burr sa inyong ibinahaging impormasyon. Totoo naman na very relevant ito at kumbaga napapanahon nga dahil malapit na ang ating pasukan. Announcement muna po ulit tayo bago tayo magtapos ay ang atin pong yung mga naka-receive ng notification sa kanilang email na na-reject ang kanilang application for admission ay maaari po kayo mag-walk-in sa campus kung saan po tayo nag-apply. And then ang inyo pong exam, take note po hanggang April 11 po magsasend po ng notification ng ating admissions office. So wala na po tayong oras at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. At para po sa nais pang matuto at iba pang mahalagang impormasyon, manatili pong nakatutok sa MINSU On Air. Huwag din natin kalimutang sundan ang ating official na social media pages upang hindi mahuli sa pinakabagong balita at anunsyo. Bisitahin ang aming website www.minsu.edu.ph at i-follow ang aming Facebook page, Instagram and YouTube channel at The MINSU Official.
Abangan din ang mga susunod pang episode sa mahahalagang proyektong pangkomunidad at prosesong pang-edukasyon sa Minsu. Tandaan, dito sa Minsu On Air, bawat salita ay kaalaman, bawat usapan ay inspirasyon, at bawat programa ay hakbang tungo sa mas progresibong Mindoro. Hanggang sa susunod na Miyerkules, dito pa rin sa ARFM 98.1. Muli, ito ang Minsu On Air, ang tinig ng kaalaman, impormasyon at inobasyon. Salamat po sa pakikinig.